Good morning everyone. Mabilis ang basa ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 25 October 2023. Nandito tayo sa unang hari, chapter 15. Ang paghahari ni Abiam sa Juda. Unang hari, chapter 15, verse 1. Noong ika-18 taon ng paghahari sa Israel ni Jeroboam na anak ni Nebat, naging hari naman ng Juda si Abiam, verse 2, na anak ni Rehoboam kay Maaka na anak ni Absalom. 3 taon siyang naghari at sa Jerusalem siya nanirahan. Verse 3, sumunod siya sa masasamang halimbawa ng kanyang ama at hindi sa halimbawa ni David na kanyang ninuno. Hindi siya naging tapat kay Yahweh na kanyang Diyos. Verse 4, gayunman alang-alang kay David, ang kanyang angkan ay pinapanatili ni Yahweh na maghari sa Jerusalem. Pinagkalooban siya ng anak na lalaki na halili sa kanya at iningatan sa kaaway ang Jerusalem. Verse 5, ginawa ito ni Yahweh sapagkat pawang matuwid sa paningin niya ang mga gawa ni David. Sa buong buhay niya, hindi siya lumabag sa mga utos ni Yahweh liban sa ginawa niya kay Urias na Hiteo. Verse 6, nagpatuloy ang alitan ni Rehoboam at Jeroboam hanggang sa panahon ni Abiam. Ang pagkamatay ni Abiam. Unang hari, chapter 15, verse 7. Ang iba pang mga ginawa ni Abiam ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Verse 8, nang mamatay si Abiam, siya inilibing sa lungsod ni David at ang anak niyang si Asa ang humalili sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Asa sa Juda. Verse 9, noong ika-20 taon ng paghahari ni Jeroboam sa Israel, naging hari naman ng Juda si Asa. Verse 10, naghari siya sa loob ng 40 taon, 41 taon, 41 years guys. At sa Jerusalem siya nanirahan. Ang lola ni Asa na si Maaka ay anak ni Absalom. Verse 11, namumuhay si Asa ng matuwid sa paningin. Verse 11, namuhay si Asa ng matuwid sa paningin ni Yahweh tulad ng kanyang ninunong si David. Verse 12, pinalayas niya sa kaharian ang mga lalaki at babaeng nagbibinta ng panandaliang aliw sa mga sambahan ng mga Diyos-Diyosan at winasak ang mga imahe ng mga Diyos-Diyosang ipinagawa ng mga haring nauna sa kanya. Verse 13, pati ang kanyang lolang si Maaka ay inalisan niya ng karapatan sa pagiging inang reyna sapagkat nagpagawa ito ng isang malaswang rebulto ni Asherah. Ipinagiba niya ang rebultong ito at ipinasunog sa batis ng Kidron. Verse 14, bagamat hindi niya na ipagiba lahat ng mga sagradong burol ni si Asa ay habang buhay na naging tapat kay Yahweh. Verse 15, ipinasok niya sa templo ang mga handog ng kanyang ama kay Yahweh, gayon din ang kanyang sariling handog na ginto, pilak at mga kasangkapang sagrado. Verse 16, patuloy ang alitan ni Asa at Baasa na hari ng Israel sa buong panahon ng kanilang paghahari. Verse 17, pinasok ni Baasa ang lupain ng Juda at nagtayo ng kuta sa Rama upang harangan ang daan papunta kay Asa. Verse 18, kaya tinipon ni Asa ang nalalabing ginto, pilak sa kabangyaman ng templo at ng palasyo. Ipinadala iyon sa Damasco kay Benhadad na anak ni Tabrimon at apo ni Hizyon na hari ng Syria. Ganito ang kanyang ipinasabi. Verse 19, nais kong maging magkakampi tayo tulad ng ating mga magulang. Tanggapin mo ang mga regalo kong ito. Hinihiling kong putulin mo ang iyong pakikipagkaibigan kay Baasa na hari ng Israel upang mapilitan siyang umalis sa aking nasasakupan. Verse 20, sumang-ayon si Benhadad kay Haring Asa at nagpadala siya ng mga hukbo at ng mga pinono nito upang salakayin ang mga lungsod ng Israel. Nasakop nila ang mga bayan ng Aijon, Dan, Abel, Bit, Maaka, ang lupain sa may lawa ng Galilea at ang Naphtali. Verse 21, nang mabalitaan ito ni Baasa, ipinatigil niya ang pagpapagawa ng kota sa Rama at pumunta siya kay Tirsa. Verse 22, iniutos naman ni Asa sa lahat ng mga taga-Juda na kunin ang mga bato at kahoy na ginamit ni Baasa sa pagtatayo ng kota sa Rama at ginamit iyan sa paggawa ng kota sa Giba at Mizpah sa lupain ng Benjamin. Ang pagkamatay ni Asa. Verse 23, ang iba pang ginawa ni Haring Asa, ang kanyang kagitingan at ang bayang pinagawa niya ng kota ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Ngunit nang siya matanda na, nalumpo siya dahil sa karamdaman sa paa. Verse 24, namatay si Asa at inilibing sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David.
at si Jehoshaphat na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Nadab sa Israel. Verse 25, ng ikalawang taon sa paghahari ni Asa sa Juda, naging hari naman sa Israel si Nadab na anak ni Jeroboam at 2 taon siyang naghari sa Israel. Verse 26, katulad ng kanyang ama na nagbulid sa Israel sa pagkakasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Verse 27, naghimagsik laban sa kanya si Baasa na anak ni Ahiyas mula sa lipi ni Isakar. Pinatay ni Baasa si Nadab habang kinakubkob nito at ng kanyang hukbo ang Gibeton, isang lungsod sa Filistia. Verse 28, nangyari ito ng 3 taon ng paghahari ni Asa sa Juda at si Baasa ang pumalit kay Nadab bilang hari sa Israel. Verse 29, sa simula pa lamang ng kanyang paghahari ay pinagpapatay na niya ang buong pamilya ni Jeroboam bilang katuparan ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Ahiyas na taga Shilo. Verse 30, ganito ang nangyari sa angkan ni Jeroboam sapagkat ginalit niya si Yahweh dahil sa kanyang mga kasalanan at sa mga kasalanan ginawa ng bayang Israel dahil sa kanya. Verse 31, ang iba pang mga ginawa ni Nadab ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Verse 32, patuloy ang alitan ni Asa, hari ng Juda, at ni Baasa ng Israel sa buong panahon ng kanilang paghahari. Paghahari ni Baasa sa Israel. Verse 33, 3 taon ng paghahari ni Asa sa Juda nang maghari sa Israel si Baasa na anak ni Ahiyas. 24 na taon siyang naghari at sa Tirsa siya nanirahan. Verse 34, katulad ni Haring Jeroboam na nagbulid sa Israel sa pagkakasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nandito na tayo sa unang hari, sa aklat ng unang hari, chapter 16. Verse 1, isinugo ni Yahweh ang propetang Unang Hari, chapter 16, verse 1, isinugo ni Yahweh ang propetang si Jehon na anak ni Hanani kay Baasa at ganito ang ipinasabi. Verse 2, pinili kita at ginawang hari ng bayang kong Israel, ngunit sinundan mo ang halimbawa ni Jeroboam at ibinunsod mo sa pagkakasala ang bayan ko. Verse 3, kaya't itatakwil din kita at ang iyong mag-angkan, gaya ng ginawa ko kay Jeroboam. Verse 4, sino man ang iyong angkan ang mamamatay, sino man sa iyong angkan ang mamamatay sa loob ng bayan ay kakainin ng mga aso, at sino mang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga buitre. Verse 5, ang iba pang mga ginawa ni Baasa at ang kanyang kagitingan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Verse 6, namatay si Baasa at inilbi sa Tirsa. Ang anak niyang si Ela ang humalili sa kanya bilang hari. Verse 7, sinugo ni Yahweh ang propetang si Jeho upang ipahayag kay Baasa at sa kanyang pamilya ang kanyang hatol laban sa hari. Gayon din naman dahil sa kanyang pagsunod sa mga kasalanan ni Jeroboam, nilipol din niya ang buong angkan nito. Ang paghahari ni Ela. Unang Hari, chapter 16, verse 8, naging hari ng Israel si Ela na anak ni Baasa noong ika-26 na taon ng paghahari ni Asa sa Juda. 2 taon siyang nagharis at sa Tirsa nanirahan. Verse 9, pinagtaksilan siya ni Zimri na pinuno ng kalahati ng hukbong gumagamit ng karwahe, samantalang lasing si Ela sa bahay ni Arsa na tagapamahala ng palasyo sa Tirsa. Verse 10, pumasok si Zimri sa palasyo at pinatay si Ela at siya ang pumalit na hari. Nangyari ito noong ika-27 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Unang Hari, chapter 16, verse 11, simula pa lamang ng paghahari ni Zimri, pinatay na niyang lahat ang buong pamilya ni Baasa. Ipinapatay niya ang lahat ng lalaking kamag-anak at mga kaibigan ni Baasa. Verse 12, nilipol nga niya ang buong angkan ni Baasa ayon sa sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng propetang si Jeho. Bakit puro patayan? Okay. Unang Hari, ulitin ko lang guys
Ulitin ko lang yung chapter 16 verse 13. Chapter 16 verse 12 pala. Nilipol nga niya ang buong angka ni Baasa ayon sa sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng propetong si Jehu. Nagalit si Yahweh ang Diyos ng Israel kina Baasa at Ela sapagkat ibinunsod nila ang Israel sa pagkakasala at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse 14, ang iba pang ginawa ni Haring Ela ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Zimri. Unang hari, chapter 16, verse 15, naging hari naman ng Israel si Zimri noong ika-27 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Naghari siya sa Tirsa sa loob lamang ng 7 araw, pinalibutan at nilusob noon ng hukmong Israel ang lungsod ng Gibeton sa Pilistia at ng verse 16, mabalitaan nila ang pagtataksil ni Zimri at ang pagkamatay ng hari, pinagkaisahan nilang gawing hari si Omri ang pinuno ng hukbo. Verse 17, iniwan nga nila ang Gibeton at kinubkob ang Tirsa. Verse 18, na makita ni Zimri na mahuhulog na ang bayan sa kamay ng kalaban, nagkulong siya sa kastilyo ng palasyo at sinindihan iyon kaya't kasama siyang nasunog doon. Verse 19, nangyari ito sapagkat hindi rin kinalugdan ni Yahweh ang mga ginawa ni Zimri. Ibinunsod niya ang Israel sa pagkakasala tulad ng ginawa ni Jeroboam. Verse 20, ang iba pang ginawa ni Zimri, pati ang kanyang pakikipagsabuatan upang agawin ang trono ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Omri. Verse 21, pagkamatay ni Zimri, nahati ang Israel sa 2 pangkat. Pumanig ang isa kay Omri, ngunit si Tibni na anak ni Ginat ang pinili ng ikalawa. Verse 22, ngunit nagtagumpay din ang pangkat ni Omri, napatay si Tibri at si Omri ang naging hari. Verse 23, si Omri ay naging hari ng Israel noong ika-31 taon ng paghahari ni Asa sa Juda at 12 taon siyang naghari. Tumira siya sa Tirsa sa loob ng 6 na taon. Verse 24, pagkatapos binili niya kay Simer ang isang bundok sa halagang 70 kilong pilak. Nagtayo siya roon ng isang lungsod at tinawag niyang Samaria hango sa salitang Simer, pangalan ng binilhan niya ng bundok. Verse 25, ginawa rin ni Omri ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, naging masahol pa nga siya sa mga nauna sa kanya. Verse 26, tumulad siya kay Jeroboam na anak ni Nebat. Ibinunsod din niya ang mga Israelita sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Verse 27, ang iba pang ginawa ni Omri at ang kanyang katapangan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Verse 28, namatay si Omri at inilibing sa Samaria, humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Ahab. Si Aring Ahab ng Israel. Verse 29, Nagsimulang maghari sa Israel si Ahab na anak ni Omri noong ika-38 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Sa Samaria, siya nanirahan at naghari sa loob ng 22 taon. Verse 30, higit sa lahat ng nauna sa kanya ang kasamaang ginawa niya sa paningin ni Yahweh. Verse 31, hindi pa siya nasiyahang ipagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam, pinakasalan din niya si Jezebel na anak ni Baal, hari ng Sidon, at mula noon, naglingkod siya at sumamba kay Baal. Verse 32, nagpatayo siya ng templo para kay Baal sa Samaria. Nagpagaw siya ng altar at ipinasok doon. Verse 33, ang ginawa niyang rebulto ni Asherah, ang mga pagkakasalang ginawa niya ay higit na masama sa ginawa ng mga haring nauna sa kanya. Verse 34, sa panahon niya, muling itinayo ni Hiel na taga Bethel ang lungsod ng Jericho, ngunit nang ilagay ang pundasyon nito, buhay na ng panganay niyang si Abiram ang kanyang ibinuwis at nang itayo ang pintuan, buhay naman ng kanyang bunsong si Segub ang naging kabayaran. Sa ganon, natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamagitan ni Josue na anak ni Nun. Okay, hanggang dito na guys. Bukas na yung chapter 17. Bye everyone. God bless.